po sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Ngayon po ang lulutuin ko naman ay adobong pusit. Napakasarap po nito at napakasimple lang gawin. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po ako rito na fresh na squid o pusit. Malinis na rin siya, tinanggal ko na yung plastic at saka yung tinta, hinugasan ko na. Meron tayong dahon ng laurel, kamatis, sibuyas, siling haba, brown sugar, meron din tayong toyo, suka, oyster sauce, bawang, paminta. Gagamit din tayo ng tubig at mantika. Tara na po magluto. Okay po, sa aking frying pan, meron na po siyang mantika. Siyempre, yung umpisa natin ay ang bawang. Napakasimple lang po magluto ng adobo, pero ang importante yung mga ingredients na ilalagay nyo. So magigisa tayo ngayon. Sibuyas. Ang ibang style naman po ng pagluluto ng adobo, pinagsasabay-sabay na yung lahat ng ingredients. Suka, toyo, bawang, sibuyas, tapos pinapakuluan na. Yun lang ang ibang style ng pagluluto ng adobo. Pero ako po, ginigisa ko muna. Tapos, maglalagay tayo ng kamatis. Yung ibang adobo naman, hindi sila naglalagay ng kamatis. Pero yung kamatis po, nagdadagdag ng lasa ng sarap sa adobong pusit. So, gigisahin na natin ito ng mga ilang minuto. Once na maluto na yung sibuyas at yung kamatis, saka natin i-drop o ilalagay yung ating pusit. So ayan po, bali luto na yung ating kamatis at ang sibuyas. Lalagyan na natin yung ating fresh na pusit. Nasa sa inyo po kung gusto nyo i-cut ng maliliit, pero sa akin mas prepare ko po yung buo siya para mas maganda yung presentation sa table. Parang napakasarap kainin pagka isang buong pusit ang iyong kukunin sa bowl. So mga ilang segundo lang, hahaluin ko to. Tapos ilalagay natin yung natitirang mga ingredients. So hindi na natin papatagalin pa. Naglalagay na tayo ng oyster sauce, dahon ng laurel, siling haba, toyo, paminta, sukal na pula, at suka. So wag nyo siyang hahaluin. Mag-a-add tayo ng tubig. Para maluto yung ating pusit. Press ko lang siya pero hindi ito tabing hahaluin para hindi mahilaw yung suka. Ngayon, tatakpan ko siya. Papakuluan natin ng mga 8 to 10 minutes. Once na maluto na yung ating pusit at bumaba na yung liquid, ibig sabihin, luto na po siya. Takpan ko na po. Ito na po ang naluto kong adobong pusit. Kagaya po ng sinabi ko, napakadali lang magluto ng adobong pusit. Pero ang importante, makumpleto nyo po yung ingredients. Muli, maraming salamat sa panonood ng Junior's Tagalog Cooking Channel. Mabuhay po tayong lahat.